Umagang kay ganda po. August 18, 2025. Unang araw sa linggong ito. Nais lang nating ipaabot sa ating mga kababayan na may pinatutupad pong policy kay Philippine Statistics Authority na bago po makapag-transact kay PSA, it is required na ang pupunta po ay may schedule of appointment sa tanggapan ng Philippine Statistics Authority. Pwede pong magkuha ng schedule of appointment or magpa-appointment dito po sa nakatala sa atin na yan po yung sa appointment. Pwede pong pumasok sa appointment.psa.gov.ph. Kung hindi po kayang pa-appointment, makapagpa-schedule, pwede pong magpa-assist sa amin dito sa PSA para may guide po ng aming empleyado kung paano makapagpa-schedule kay PSA. O kung hindi naman po, pwede po sa Department of Information and Communication Technology. Katuwang po yan ng government, isa sila sa tanggapan na mag-a-assist sa ating mga kababayan na walang schedule of appointment para sila'y magkaroon ng appointment schedule. Ang kanilang tanggapan po ay nasa exit gate ng provincial capital po natin ng Camarines Norte. Nasa pagkatapat po niyan ang Department of Information and Communication Technology. Huwag silang mag-alala na magpatulong upang magabayan sila para matuto pong magpa-appointment. Ang hangarin ng government natin kaya nire-require na may appointment ang bawat pupunta magtatransact kay PSA upang masiguro na hindi mag-congest syempre ang tao. Magkatransact sila na ayon sa tamang oras na inaasahan natin para eksakto yung mapaglilingkuran ng tanggapan. At kung hindi naman nakapagpa-appointment, pwede po ang walk-in, pero sa walk-in po, ito po ay mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon. Nagtatanggap po kami ng walk-in. So siguruhin lamang na may national ID, but limited po ang saklaw ng national ID. Pwede lang po makapag-walk-in kung within 1 degree ang relation po ang kukuhaan nila. Halimbawa, asawa nila, anak, magulang. Yun po ang tinatawag na within 1 degree ang relation. Pwede silang makapag-transact. Ulitin natin, mula lang po alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon. The rest po, dapat may appointment schedule silang ginawa sa tanggapan ng Philippine Statistics Authority, or sino lang po ang mga pwede makapag-transact na hindi saklaw na hihingian ng appointment schedule or national ID ay yung pong mga senior citizens, PWD, yung pregnant women na kung saan inherent, nasa batas talaga siya na sila ay priority, kaya sila no need to secure ng appointment. Pero dapat may valid ID po ang sinumang magtatransact sa aming tanggapan. Sa umaga po, nais namin ipaalam na walang bariya ang Philippine Statistics Authority na pangsukli. Kaya kung magtutungo po sa aming tanggapan, please make sure na may bariyang ibabayad. Marami po ang mga kababayan natin nagagalit pag wala kaming maisukli. Nais nating ipaalam na ang pera ay dinedeposito yan sa bangko at mahigpit na kinokolek po yan paghapon. Kinukuha yan tanghali at hapon ng proper authority, kaya wala kaming maisukli pag umaga at pagtatanghali. Kawawa man ang mga empleyado sa amin. Pinagagalitan po kami pag naghahanap kami ng bariya. Kaya nais namin ipaabot sa inyo na mag-provide ng bariya lang po sa umaga at sa tanghali. So yun po, may tamang process naman. Pag kayo po ay nagtungo dito, una, dapat mag-fill out muna sa mga request form na gusto ninyo. Pwedeng birth certificate, marriage, death, Senomar, Senodeath. So may po tayo dito, may mga lalagyan ng form na kung saan pwede pong mag-fill out ng kanilang mga kailangang documents. So ito po, pakita ko po sa inyo. So may place tayo kung saan pwedeng mag-fill up o mag-fill out ng kanilang mga form. Then, pagkatapos pong makapag-fill out sa form na kailangan, pupunta po kayo sa screener. So, doon po sa ating screener, malapit sa kiosk,
para ma-check yung mga requirements. So may mga requirements po tayong kailangang ipakita sa screener. Bawal po namin i-release ang documents sa hindi document owner. Pwede lang ma-release yan kung properly authorized sila ng may-ari ng dokumento at pinadala ang kanilang valid ID at syempre yung magtatransact may valid ID po. Doon sa mga kababayan natin na malayo ng relation sa kanilang kukuhaan ng dokumento at halimbawa patay na ang kukuhaan po, hindi na po yun pwedeng i-release sa kanila. Pag patay na ang may-ari ng dokumento, kung death certificate pang kukunin, talagang may release lang po namin ang document sa asawa. Kung wala ng asawa ang may-ari ng dokumento, patay na rin, pwede namin i-release po yan ay sa anak. Sa anak lamang po. Hindi pwede sa magulang, sa anak. Ngayon, kung wala ding anak, doon sa punto po pwedeng ma-release namin. Kanino na po ang sunod? Bababa tayo sa kanyang apo. So, apo na po ang pwedeng kumuha ng kanyang document. Pero, kapag beyond 1 degree na po ang relation, it is required na nag-secure na siya ng affidavit of kinship. Doon sa medyo hindi malaki ang income, walang capacity na magbayad sa private lawyer para sa pag-execute ng affidavit of kinship, ay pwedeng magtungo po sa ating Public Attorney's Office para makatipid sa bayarin sa pag-secure ng ito pong tinatawag nating affidavit of kinship. Kasi sa private po dito sa amin, halos base sa sinasabi ng aming mga clients, 1,000 pesos ang binabayad nila once na nag-secure sila ng affidavit of kinship sa private lawyer. So kung alam nyo naman na hindi kalakihan ng income, you are entitled to secure, mag-secure ng services ng Public Attorney's Office. Kung kayo ay qualified, nagno-notarize po ang Public Attorney's Office. Then, kung sakali naman po na pupunta kayo sa Public Attorneys, parang medyo strict. Ito po, base ito sa sinasabi ng mga nagtatansak nating mga kababayan, ay magdala po ng dokumento ng inyong kapamilya para maniwala sa inyo ang Public Attorney's Office. Din you have your proper identification card na then dapat ma-establish ninyo yung relationship ninyo para kayo ay mas ma-releasan o makapag-secure ng affidavit of kinship. So isa po yun sa mga kailangan nating ipabatid sa ating mga kababayan upang hindi mahirapan sa pagtatransact. At kung hindi ninyo kapamilya ang kukuhaan ninyo at patay na ang kukuhaan, wag na pong mag-try na mag-secure ng document. Kasi sa Data Privacy Act, hindi pinapayagan si PSA na mag-release. Dapat we should observe the law, the Data Privacy Act, na hindi namin mai-release sa hindi naman siya tamang tao na releasean ng document at labag yun sa batas natin at gusto natin ipaunawa sa bawat mamamayang Pilipino. Marami ang gustong mag-secure ng hindi naman document, that is labag sa batas at may kaparusahan po yan sa Data Privacy Act. Pag nakapagkuha ka ng dokumento na hindi sa iyo at napatunayan na hindi yan sa iyo, pwede kang makulong mula 1 taon hanggang 3 taong pagkabilanggo at magbayad ng multa, pinakamababa ang 500,000 hanggang 2 million pesos. Yun ang hindi alam ng ating mga kababayan na dapat alam ninyo na pwede kayo ay managot sa batas. Yung pipilitin po ang tanggapan ng PSA na mag-release ng document na hindi sa inyo, considered na you are forcing the office to release document which is not yours, na wala kayong karapatan. Kapag nakapag-secure kayo nito na labag sa batas, may tuturing na theft yun. May tuturing na nagkaroon kayo ng dokumento na hindi kayo dapat mag-possess nito, labag sa batas ito. Kasi kung ito ay labag sa loob ng kapamilya at nagkaroon ka nitong kopya, may kapananagutan ka pong legal. Pwede kang makasuhan dahil sa pagkakaroon mo ng document na hindi naman sa'yo. Na wala kang karapatan upang panghawakan ang dokumentong ito, maglalakad ka kung anong mga benefits, properties na gusto mong siguruhin for your personal interest, ay hindi yan pinapayagan ng batas. May pananagutan po kayong legal at pwede kayong
makulong. Hindi naman po sa nananakot tayo, pero itong sinasabi po natin ay naayon po ito sa batas na dapat marahan po nating sundin upang maging maayos ang lahat. Hangad ng government na protektahan ang bawat karapatan ng mamamayang Pilipino. Salamat po. Good morning sa inyong lahat.